na may mali. Isang panalaking sinturon na hindi sa kanya. Ang biglang nakita sa kama. Nagmadaling magpaliwanag ang babae. Naregalo daw iyon para sa kanya. Ang lalaking 3 dekadang naging binata. Ay nagpa siyang paniwalaan siya minsan. Pero nang pababa na siya, nagising ang lalaking manloloko. At bigla siyang niyakap. Mama! Hayop kang gago ka. Sinira mo lang ang tiwalang kakakabawi ko pa lang. Hilahin niyo siya palayo sa akin. Mama! Mama! Nababaliw na ba tong si Shenye? Anak ang tawag ko sa kanya. Mama naman ang tawag niya sa akin. Pagganti. Malinaw na pagganti to. Jianggu. Ang galing mo rin maglaro, ano? Ano to? Cosplay. Ano nang ibig sabihin nito? Cosplay. Hindi. Zexing. Hindi ko talaga siya kilala. Sino ka ba? Huwag mo akong pagbintangan. Tigilan mo na yung pag-arte mo. Kahapon. Hindi kita kasama. Kaya siya ang kasama mong matulog, di ba? Huwag mong pagsalitaan ang mama ko. Normal lang nakatabi ko si mama matulog. Lolo, naiinggit ka ba sa akin? Lolo. Oh. Diyos ko naman, papatayin mo yata ako sa'yo. Hindi, Zixing. Hindi mo pa ba naiintindihan? Nauntog yung ulo niya kaya nasiraan na ng bait. Naging isip bata na siya. Tanga ka ba? Siguro dahil to sa pagtulak ko sa kanya kaya siya nabago. Ito lang naman ang masamang ginawa ko sa buong buhay ko. Ang bilis naman ng karma. Ayaw mo na ba sa akin, mama? Ilayo niyo siya sa akin. Kunin niyo na siya, kunin niyo na. Takpan niyo ang bibig niya. Ako. Bilis, alis na. Mama, ayaw mo na ba sa akin? Mama! Nang marinig kong tumawag ng mama si Shenye, namiss ko tuloy ang baby ko. 6 na taon pa lang ang baby ko. Nasaan na kaya siya ngayon? Paano siya mabubuhay kung wala ako? Mag-impact ka. Umalis ka na dito ngayon din. Teka, ano nang ginagawa mo? Hindi ba't nasa divorce cooling off period pa tayo? Pirmahan mo to. Pagkatapos mong pumirma, umalis ka na. Miss Jiang, ayon sa prenuptial agreement, ang nanlokong panig ay aalis ng walang-wala. Wala akong pakialam kung aalis man akong walang-wala. Pero kamukhang kamukha niya talaga ang asawa ko. Pati ang ugali niya, parehong-pareho. Mahal, pwede bang wag na akong umalis? Umalis ka na. Kung nasaan ang puso, naroon din ang pagsasama. Pero kung wala na ang puso, palalayain na kita. Mahal. Ipinapangako ko. Hindi ko na ulit kukontakin si Shenye. Promise. Hinding-hindi na kami magkikita pa. Anong nakain ito ngayon? Parang ibang tao na siya kung kumilos at magsalita. Jianggu. Huwag mong isipin na dahil lang naglalambing ka, ay lalambot na ang puso ko. Sinungaling. Pero halata namang malambot ang puso niya. Pati yung mga kilos at ekspresyon niya kapag nagugilty, parehong-pareho. Tingnan mo kasi ako. Paano mo matitiis na hayaan ang isang babaeng walang kalaban-laban na tulad ko? Na mapadpad sa kalye, gulo sa gutom at lamig. Sabi nila, ang isang araw na pagsasama bilang mag-asawa ay may katumbas na habambuhay na pinagsamahan. Itong pagsasama nating dalawa. Mahal, bato ba ang puso mo? Anong pakulo na naman to? Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo naman akong palayasin, oh. Mag-isa lang ako sa labas. Hindi ako mabubuhay ng matagal. Hello, Ma. Zixing. Umuwi kayo ni Xiao bukas, ha? Sige po. Sakto, kami ni Jianggu. Sige po. Ma, bukas, uwi kami ni Zixing. Huwag po kayong mag-alala. Okay lang po kami. Ang saya-saya ni Mama na makita kayong ganyan.
Kung magigising lang ang papa nyo, siguradong matutuwa yon. Dahil sa kanya kaya nagkasakit si papa. Hindi na ako pwedeng maawa pa. Sige po, ma. Ibababa ko na po. Jianggu. Bakit? Matanda na si papa. Hindi na niya kaya ang gulo. Sana umayos ka. Mahal. Sinusungitan mo ko. Sinusungitan mo ko. Sana inisip mo yan bago mo ginawa. Kahit na, nasa divorce cooling off period tayo ngayon. Asawa mo pa rin ako. Mag-sorry ka sa asawa mo. CJ. Sorry. Yan, ganyan nga. Wala pang kahit sinong nangahas na hawakan ang ulo ko. Ang lakas ng loob niya. Anong karapatan niya? Bilang premyo mo, isang kiss. Mauna na ako, ha? Bye-bye. Hinalikan na naman niya ako. Di ba dati, sukang-suka siya sa akin? Gusto ko si mama. Bakit ayaw sa akin ni mama? Gusto ko ang mama ko. Mama, bakit ayaw mo sa akin? Dr. Chen. Bakit pag-uwi ng anak ko, para siyang tanga? Iyak siya ng iyak, tinatawag si mama. Iyak siya ng iyak, tinatawag si mama. Sabi niya, hindi raw ako ang mama niya. Ang mama ko ay si Fangkin. Hindi ikaw ang mama ko. Doktor, kumusta na po ang anak ko? Ginang, napakabihira po ng kondisyon niya. Ang social awareness at mental state po ng anak ninyo ay katumbas lang ng isang batang 6 hanggang 7 taong gulang. Mayroon pa nga po siyang mga magugulong alaala. Parang nasaniban po siya. Ayos na ayos siya dati, paanong nasaniban? Siya pa naman ang magmamana ng kumpanya balang araw. Hindi ko nga kayo kilala. Ikaw, Ginang, kahit po may cognitive impairment ang senyorito, tumaas naman po ng husto ang kanyang I. Baka naman po hindi ito masamang bagay. Paanong nangyari to? Anak, magkano ang 487,478 multiply sa 378? 1,663,000,000. 78,555,400. Hindi siya tanga, hindi siya tanga. Sino ba talaga ang mga taong to? Mga tanga ba sila lahat? Hula-hula ko lang naman lahat yon. Pero paano niya ako basta nalang nakalimutan? Anak, ako ang mama mo na pinaka nagmamahal sa'yo. Hindi ikaw ang mama ko. Anak, Ginang, hinalughog na ang buong eskwelahan at kumpanya. Pero walang kahit sinong nagngangalang Fangkin. Sino ba talaga itong si Fangkin? Bakit niya ginayuma ang anak ko? Saan siya nagpunta kaninang hapon? Madam, pumunta po siya sa bahay ng mga Gu kaninang hapon. Hinatid po siya pauwi ng bodyguard ni Gu Zixing. Gu Zixing. Halos 2 taon nang inaagaw ng pamilya Gu ang negosyo ng pamilya Shen. At ngayon, pati anak ko pinapahamak nila. Opo, siya nga po. Siya ang kumuha sa mama ko. Ang tawag niya kay mama ay Jianggu. Isang babaeng may asawa na, isang walang hiya. Ang lakas ng loob niyang maging mapapangasawa ng anak ko. Pupunta tayo sa bahay ng mga Gu ngayon din. Papatayin ko talaga ang babaeng yon sa harapan niya mismo. Mommy. Sa wakas, makikita ko na ang mommy ko. Ang itsura kong ito, kamukhang-kamukha ko pa rin sa totoong mundo. Walang pinagkaiba. Kung si Xiaobao ay napunta rin sa mundo ng librong ito, siguradong makikilala niya ako. Xiaobao, siguradong magiging maswerte tayong mag-ina. Dito sa mundo ng librong ito, nahanap ni Mama ang isang lalaking kamukhang-kamukha ng papa mo. Pero, aking Xiaobao, nasaan ka na kaya ngayon? Miss na miss ka na talaga ni Mama.
Madam, ito po yung binili ni Emily Gu, na damit para sa inyo noong nakaraang araw. Gusto niyo po bang subukan? Ayos lang po ba kayo? Ah, wala to. Alam ko namang malambot talaga ang puso niya. Salamat sa kanya. Madam, nilinis ko naman po ng maayos. Pakiusap po, huwag ninyong bawasan ang sahod ko. Lilinisin ko na ulit. Ano kaya sa tingin ni ate? Ang totoong pagkatao ko. Naku, tumayo po kayo. Tumayo po kayo. Bad mood lang po ako kaya ako napaiyak. Hindi ko po kayo basta-basta sisisihin. Ate Xu, kayo po. Magpahinga na po muna kayo. Anong nangyari? Umiyak po si Madam. Siguro narinig niyang palalayasin siya nang walang makukuha. Kaya totoong nasasaktan na siya. Saka ngayon, umiyak lang siya pero hindi nag-eskandalo. Pagpasok ko kanina, nakita kong sunod-sunod ang agos ng mga luha niya. Mukhang alam na niya talagang nagkamali siya. Ayaw niyang makipaghiwalay. Hay, pero sa totoo lang, kapag hindi nagagalit si Madam ng walang dahilan, yung pag-iyak niya, ang ganda palang tingnan. Ito pa rin ba yung Jianggu na nagwawala at pilit na lumalayo sa kin? Maganda ba? Gu, tingnan niyo po. Napakaganda po ni Madam, di ba? Isang damit lang naman yan. Hubby, tingnan mo akong mabuti. CJ, maganda ba? Pwede na. Hubby, tingnan mo ko. Maganda ba ako? Maganda. Yan, ganyan dapat. Magandang araw po, Madam. Kung hindi ko lang nabawi ang asawa ko, kundi nagkaroon pa ng buhay mayaman. Abay, napakasarap naman pala ng buhay sa loob ng libro. Hanggat hindi pa tayo naghihiwalay, legal pa rin tayong mag-asawa. Ang daming paparazzi dyan. Kailangan nating umarte man lang, di ba? Sumusumpa ako. Wala talaga kaming relasyon ni Shenye. Patutunayan ko ang lahat. Tara na. Grabe, napakasama. Wala ba kayong modo sa pamilya nyo? Bixia, isa lang tong di pagkakaunawaan. Ang ziksing namin. Paano niya magagawang saktan ang siyaoy nyo? Di pagkakaunawaan. Hindi lang yang si guziksing nyo ang gustong saktan ang anak ko. Pati na rin yang manugang mo. Gusto ring landiin ang anak ko. Ano to? Mommy? Ano? Mommy, ako to, Sixia Obao. Ayaw mo na ba sa akin? Ano? Ano? Mommy, ako to, Sixia Obao. Ayaw mo na ba sa akin? Ano? Mommy? Mommy, Sixia Obao to. Ayaw mo na ba sa akin? Ano? Ano? Mommy, Sixia Obao to. Ayaw mo na ba sa akin? Ano? Ang boses na to, kung paano siya umasa sa akin. Bakit parehong-pareho sa anak kong Sixia Obao? Impossible. Hinding-hindi ito possible. Ikaw namang aagaw. Nilinlang mo ang anak ko. Na kahit sarili niyang ina ay hindi na niya makilala. Ikaw. Enrek. Shen, bago ka manakit. Alamin mo muna ang sitwasyon. Ikaw. Xiao Wu. Sabihin mo kay mama ang totoo. Ano ba talaga ang namamagitan sa inyo ni Shenye?
Bakit kanya niyayakap? At tinatawag ka pa niyang. Tinatawag kanyang mommy. Pasensya na po sa inyong lahat. Tungkol sa nangyari, hindi ko rin po alam kung ano ang sitwasyon. Pero kailangan kong makausap si Shenye ng kami lang. Pagkatapos naming mag-usap, bibigyan ko kayo ng paliwanag. Okay lang po ba? Mahal. Pakiusap. Tumingin ka kay mommy. Ikaw nga, di ba, Xiao Bao? Mommy, si Xiao Bao po to. Pagmulat ko ng mata, ganito na lang ako bigla. Takot na takot po ako. Tinatawag nila akong Shenye. Pero hindi ko naman po talaga sila kilala. Xiao Bao. Hay, mapagbiro talaga ang tadhana. Paanong ang kaluluwa ni Xiao Bao ay napunta sa katawan ni Shenye? Xiao Bao, makinig ka kay mommy. Tayo ngayon ay napunta sa isang panibagong mundo. Ang kailangan nating gawin ay tapusin ang laro. Kailangan nating manalo. Okay. Basta nandyan si mommy, makikinig ako sa kanya. Alanan, kaya mula ngayon kay mommy ka lang makikinig. Kapag nakinig ka sa iba, lalabas ang malaking halimaw. Sige po, makikinig ako kay mommy. Basta po kasama ko si mommy. Gagawin ko ang lahat. Xiao Bao. Kaya simula ngayon, huwag kang sasagot sa kahit anong itanong sa iyo ng iba. Kung hindi mo na talaga maiiwasan, tumango ka na lang o umiling. Pasensya na po sa inyong lahat. Si Shenye kasi, baka, nagulo po talaga ang alaala niya. Xiaoye, bakit ka nagtatago sa likod niya? Ako ang nanay mo. Xiaoye. 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 Ano ba talaga ang sinabi mo sa kanya? Sabihin mo kay mama. Tita Shen. Si Xiaoye po kasi. Noong nakaraang araw, nahulog siya mula sa second floor. Medyo naapektuhan po talaga ang utak niya. Nagulo po ang alaala niya. Kaya sa ngayon, ako lang po ang kinikilala niya. Xiaoye, doon ka muna umupo. Ano? Hindi ako naniniwala, paanong mangyayaring sa'yo lang siya makikinig. Sinabi niya sa akin, na ikaw raw ang babaeng pinakaayaw niya. Manang Xu. Tita Shen, huwag po kayong mag-alala. Maupo po muna kayo. Xiao Bao, dahan-dahan lang sa pagkain. Walang aagaw niyan sa'yo. Shenny, anong kalokohan na naman ang ginagawa mo? Huwag mong isipin na wala akong alam sa inyong dalawa. Huwag kang magmaang-maangan. Kinakausap kita. Kung lalaki ka talaga, panindigan mo ang lahat ng ito. Kung lalaki ka talaga, panindigan mo yan. CJ, hindi ka magsasalita, ha? Kung hindi ka magsasalita, huwag kang umasang makakalabas ka sa pinto na to. Magsalita ka. Hindi po ako lalaki. Isa lang po akong batang lalaki. Lolo, huwag niyo po akong sasaktan. Zixing, pag-usapan natin to ng maayos. Pag-usapan natin to. Huwag mong takutin ang anak ko. Kawawa naman itong si Xiao Bao ko. 5 taong gulang pa lang siya. Masyado itong malupit para sa kanya. Zixing. Sa tingin ko, mukhang hindi naman nagkukunwari si Shenye. Paano kung... Pakinggan din natin kung anong sasabihin ni Jiangwu. Zixing. Ang totoo, palagi kong itinuturing. Si Xiaoye bilang nakababatang kapatid. Kapatid.
Isang mabuting kapatid na kaya mong imbitahin sa kwarto para mag-usap ng masinsinan. Ganon ba? Lintik na original owner ng katawan na to. Naglalandi ka na nga lang sa loob pa ng bahay. Nasaan ang utak mo? Nasaan ang bihi mo? Sino bang sumulat ng bobong nobelang to? Mahal, okay lang na pagdudahan mo ako. Pero paano mo magagawang pagdudahan? Ikaw. Ano nang pinaghihinalaan mo sa akin? Mahal, tingnan mo naman ang sarili mo, matangkad at malakas. Gwapo at mayaman. Mature at responsible. Saan ka ba naman hindi mas magaling kaysa sa Shenya na yon? Ano nang sinabi mo noong kinamumuhian mo ko dahil tumatanda na ko, ha? Sabi mo, paurong na ang hairline ko. Sabi mo, yung mga kulubot sa mata ko, pwede nang maipit ang isang lamok. Sabi mo, yung tubig sa termos ko, pwede mo nang ipangligo. Araw-araw, pinapatulog na kita pagsapit ng 10:00 ng gabi. Para na raw akong matanda. Mahal, tama na, wag mo nang sabihin yan. Yung mga sinabi sa away ng mag-asawa. Bakit mo naman seseryosohin? At saka, isa lang akong babaeng mahina. Walang matakbuhan at masasandalan. Walang kamag-anak, walang kaibigan. Ang mapangasawa ang isang mabuting lalaki na tulad mo. Ay isang napakalaking biyaya para sa akin. Tigilan mo na yan. At isa pa. Mayroon din akong biyenan na napakabait sa akin. At talagang ini-spoil ako. Habang nabubuhay ako ang yaong madam ng pamilya Gu. At kahit gulo ako, ang abu ko ay dapat ilibing ng nakahalo sa miling porridge na niluto ni Mama Xu. Kahit na ang kaluluwa ko'y lumutang sa kalangitan. Ikot pa rin ito sa paligid ng mahogany table sa iyong study. Nang 3 beses. Jiang Gu, kahit anong sabihin mo, walang silbi yan. Ibalik mo na ang anak ko. Sa bahay ninyo nangyari ang insidente. Kaya dapat, panagutan mo iyan hanggang sa huli. Tama po si Tita Shen. Talagang, pananagutan ko po ang anak ninyo. Kaya naman, Xiaoye, Mommy, halika muna kay tita. Magpaalam ka. Paalam po, Tita Shen. Mommy, ang kapal naman ng mukha mo, Jiang Gu. May asawa ka ng tao. Tapos hinahayaan mo pang tawagin kang mommy ng anak ko. Hindi ko naman siya sinabihan na tawagin akong mommy. Di ba si Shenya naman mismo ang kusang tumawag sa akin na mommy? Siguro dahil masyado ko siyang inalagaan noon. Kaya pagkatapos niyang mawala ng alaala, naging malapit na siya sa akin. Tama. Tama si mommy. Kalokohan. Isang malaking kalokohan. Humanda ka sa akin. Jiang Gu. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, hindi ka palalampasin ng pamilyang Shen. Xiaoye. Halika na, umuwi na tayo. Hae. Xiaoye. Ayokong sumama sa'yo. Mga bantay. Iuwi niyo ang bata. Mommy. Ayokong sumama sa kanila. Gusto kong makasama si mommy. Jiang Gu. Tandaan mo, usaping pamilya pa rin ito ng mga Shen. Kaya mas mabuting alamin mo kung saan ka lulugar. Xiao Bao, anak, magpakabait ka. Magtiis ka muna, ha? Hahanap si mommy ng paraan. Tatawagan kita mamayang gabi. Hindi maaari. Walang sinumang pwedeng kumuha sa Xiao Bao ko. Xiao Gu. Anak, may itatanong si mama ng diretsyo. Seryoso ka ba talaga? Na gusto mong makasama si Zixing habang buhay? Opo. Seryoso po ako. Siguro, naging isip bata ako dati. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Ang gusto ko na lang ngayon ay magkaroon tayo ng maayos na buhay. Mas mahalaga yon sa lahat. Lalo pat nandito na si Xiao Bao. Ang magkaroon ng maayos na buhay tayong tatlo bilang isang pamilya. Yon ang pinakamahalaga sa lahat. Mabuti. Mabuting anak. Nasa wakas ay natauhan ka na rin. Tuwang-tuwa si Mama. Ma, naniniwala naman kayo sa sinasabi niya. At saka, nakita niyo ba ang itsura ni Shenny kanina? Anong klaseng pagmumukha yon? Hay, Zixing, hindi mo naiintindihan ang puso ng isang babae. Noong bagong kasal pa lang kami ng papa mo, lagi rin kaming nag-aaway. Nasabi pa nga namin na maghihiwalay na kami. Pero nakikita ko sa mga mata ni Xiao ngayon.
Napaka-sincere niya. Hindi yan pakitang tao lang. Bakit parang sa kanya pa kayo kumakampi? Ako po ang tunay niyong anak. Ma, ako na ang kakausap sa kanya. Mahal, kalimutan na natin ang nakaraan ha. Sabi mo, ikaw ang pinakamabait sa lahat. Huwag ka nang makipagtalo sa akin, please. Please don't you go. I'll be alone. Wait until the morning. I'll hold you. O, gawa tayo ng heart sign. Para bati na tayo. Teka, bakit yung kamay ko? Ayaw sumunod. Lesiu, ikaw talaga. Sabi ko na nga ba, ikaw talaga ang asawang biyaya ng langit para sa akin. Pati kahinaan ninyo parehong-pareho. Ang Diyos na may malambot na puso. Nandito na ako. Sige na, sige na. Basta masaya tayong buong pamilya. Higit pa yan sa kahit ano. Mauna ka nang umuwi sa bahay. May mga kailangan pa akong asikasuhin. Mag-iingat ka. CJ, may oras na rin ako para kontakin ang baby ko. Mommy, baby. Mommy, sa wakas tinawagan mo na ako. Baby, huwag kang umiyak. Anong nangyari? Natatakot po ako. Sabi po nilang lahat, may sakit daw ako sa ulo. Sabi po, dadalhin daw nila ako sa ospital bukas. Tapos i-injectionan pa raw po ako. Ayoko pa naman po ng injection. Baby, wag nang umiyak. Huwag kang matakot. Hahanap si mommy ng paraan para makuha ka mula sa pamilya Shen. At madala kita sa tabi ko. Walang sinuman ang makakapilit sa iyong magpa-injection. Talaga po. Pero ayaw po nila akong palabasin ng bahay. Mag-isa lang po akong natutulog. Ang dilim-dilim po. Dati, si mommy pa ang kasama kong matulog. Baby, kailangan mong maging matatag ha. Isipin mo na lang na naglalaro ka. Kapag nalagpasan mo to, susunduin ka na ni mommy. Gusto mo, mag-video call tayo. Babantayan ka ni mommy habang natutulog ka. Hi, baby. Mommy, ang pangit mo kapag umiiyak ka. Smile ka na. Kukwentuhan ka ni mommy. Yung kwento ng Ugly Duckling at ng White Swan. Siya, bakit kusa siyang natulog sa kama ko? Hi, Lolo. Hi. Ang cute naman ng babaeng to. Jianggu. Habang inaakit ako. Kasabay noon, may relasyon din siya kay Shenye. Puro kalokohan lang yung sinasabi niyang amnesia. 拨打的电话已关机。Paano ako nakatulog? Pumanaw. Xiaobao, sorry. Nakatulog si mommy. Tatawagan na kita ulit. Hello, Xiaobao. Jianggu, ang kapal naman ng mukha mong tumawag pa. Binabalaan kita, wag mo nang landiin ang anak ko. May asawa ka ng tao. Bakit mo tinatangay ang anak ko? Hindi ako papayag na agawin mo siya. Ako? Ano ba tong klaseng drama na to? Kailangan ko pang makipag-agawan sa isang alin na 50 anyos para sa isang anak. At bilang karibal pa niya, ha? Hindi ko na kaya tong buhay na to.
Mahal, anong nangyari sa'yo? Ang putla mo, may sakit ka ba? Jianggu, tatanungin kita, talaga bang kayang magmahal ng dalawang tao ng iisang puso? Habang mabait ka sa akin, hindi mo pa rin tinatantanan si Shenye. Ganyan ka ba talaga ka sa'kin? Yung video kagabi, nakita niya. Ay, naku. Amoy na amoy ko yung selos mo. At mukhang yung tipo na mahirap suyuin. Anong hindi tinatantanan? Kagabi, nasa kama kita. Habang ka-video call mo si Shenye. Kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo? Hindi ba't dahil iyon nauntog siya at naging parang bata? Di ba tinatawag niya akong mama? Hindi ba tumatawag ang anak mo? Sagutin mo, kumustahin mo naman. Magpakabait ka. Hanggang kailan pa ba kayo magpapanggap? Kung ganyan ang sasabihin mo, di mag-usap tayo ng matino. Tinanong mo ko kanina, kung kasya ba ang dalawang tao sa iisang puso. Sasabihin ko sa'yo, pwede. Salawahan ka. Naiintindihan mo ba? Paanong naging salawahan to? Tingnan mo, ha? Nasa puso ka ng nanay mo, at saka ng tatay mo. Hindi ba iisang puso lang yan? Pero dalawa ang minamahal. Pagmamahal yan ng magulang. Iba ayon. Ang turingan namin ni Shenye ay parang mag-ina. Pati ba naman utak mo nasira na rin? Mahal, halika, tikman mo. Yung lugaw na niluto ni Xuma ngayon. Sobrang sarap ngayon. Ang bait-bait naman. Kailangan ng katawan ang pagkain. Huwag mong sirain ang katawan mo dahil lang sa galit. Kain pa. Itong katawan ko. Kalahati ng sakit nito galing sa galit ko sa'yo. Aba. Kung ganoon, responsibilidad ko. Pagalingin ka. Halika nga rito. Bakit? Pupulsihan kita. Para makita ko kung may iba ka pang problema. Ito ay dahil sa madalas na pagpupuyat mo. Kaya, humina ang panunaw mo, at naging mainitin ang ulo mo. Pero ang kidneys mo, maganda pa naman. Pwede mo pang gamitin ang husto. Jianggu. Chuan Jianggu. Loko-loko. Sige na, ipagluluto na kita. Pumanaw na. Bakit ko nasabi yung nasa isip ko? 少爷夫人可真甜蜜。那个给我下。老公， Mahal, 老公， ipagluluto kita ng pagkain. Ang galing talagang magluto ng misis ko. Ang sarap, Ito, espesyal na sabaw na pampalakas, ginawa ko para sa'yo. Mabuti to sa tiyan at pampakalma. Tikman mo. Sige, titikman ko. Ang sarap. Ikaw, kailan ka pa naging ganito kagaling magluto? Nagbasa-basa lang ako ng mga recipe, sinubukan ko lang. Yung natutunan mo lang basta-basta. Baka naman para kay Shenye mo iyan natutunan. Dati, sa akin. Hindi ka naman naging ganito ka-atento. Kung kaya mong tuluyang iwasan si Shenye, at putulin ang anumang ugnayan nyo, pinapangako ko, kalilimutan ko na ang lahat ng nangyari noon. Pwede pa nating ayusin to. Ha? Anong ay?
Ayaw mo. Mahal, kahit kasal na ang isang tao, hindi na ba pwedeng magkaroon ng sariling social life? Kung normal na pakikisama lang yan, hindi ako makikialam. Kami ni Shenye, wala talaga kaming relasyon na tulad ng iniisip mo. Bakit ba ayaw mong maniwala? Yung mga litrato niyo sa bar, na sobrang lapit niyo sa isa't isa. Noong mga panahong sweet na sweet kayo ni Shenye sa bar, inisip mo man lang ba ang pamilyang Gu? Saan pa ilulugar ang pangalan ng pamilyang Gu? Tayo, ang pamilyang Gu. Hindi ko kakayanin ang mga ganitong usap-usapan. Mahal, ako at si Shenye. Para talaga kaming mag-ina. Lumabas ka. Seryoso ka ba? Alam kong parang isang kalokohan to pakinggan. Pero, totoong inaalagaan ko siya na parang isang bata. Halos umaapaw na nga ang pagiging ina ko para sa kanya. Ganito na lang kaya, gagawin ko siyang inaanak, at ikaw naman ang magiging ninong niya. Sa ganoong paraan, magiging katanggap-tanggap na ang lahat, hindi ba? Kalokohan. Ilang taon na ba si Shenye? Pwede ba? Pwede bang huwag mong gawing biro ang ganitong bagay? Mahal, siguro. Gusto ko lang talaga ng sarili nating anak. Sasagutin ko lang itong tawag. Ang anak at ang asawa. Walang pwedeng mawala kahit isa sa kanila. Kahit gaano pa ito kabaliwan. Kailangan ko kayong dalawa na manatili sa tabi ko. Shen, bakit ang tahimik ngayon ah? Baka naman may bago ka na kaya kinalimutan mo na ako. Para sa iyo, yung strawberry flavor na sinabi mo noong nakaraang araw. Hindi ko po pwedeng tanggapin ang bigay ninyo. Sabi po ni Mommy, bawal daw pong tumanggap ng gamit galing sa hindi kakilala. Mommy, si Master Shen ba ay naglalaro ng kung anong bagong role-playing game? Ang cute naman. Hindi po pwedeng ganyan. Sabi po ni Mommy, bawal maghalikan ang mga lalaki at babae. Excuse me, dito po ba yung classroom building? Dito sa building na to. Anong ginagawa ninyo? Hindi ninyo pwedeng gawin yan. Buwisit, ang kawawa kong anak ay 5 taon at kalahati pa lang. Hindi ako papayag na magkarelasyon siya ng maaga. Bitawan mo siya. Ano ba nang ginagawa ninyo? Ano ba nang ginagawa ninyo? Mommy, payakap po. Anak ko, huwag kang basta-basta magsalita. Aba, hindi ba yan yung dating asawa ni Igu, si Jianggu? Ang kapal ng mukha. Hiwalay na nga sa asawa, lumalandi pa rin dito sa eskwelahan para kay En. Shen, narinig ko hiwalay na sila ni Gu Zixing. Kaya naman pala kung umasta ay lantaran na. Wala na si Igu para ipagtanggol ka. Sa tingin mo ba takot pa kami sa'yo? Layuan mo si Emily. Shen, huwag ninyo siyang aapihin. Di ba dati pa ay ayaw sa kanya ni Emmy? Shen, bakit niya pa siya ipinagtatanggol ngayon? Naku, lagot na. Hindi kaya nahulog na talaga ang loob ni Emmy. Shen sa kanya, Xiao Bao. Tara na. Diyos ko, ang kapal ng mukha niya. Siya, dinala pa niya si Shenye sa gubat. Guguho na ang mundo. Yung dating asawa ni Gu Zixing, inagaw na talaga ang anak ng mga Shen. Gu, wag na po kayong mag-alala. Nagkaayos na po si Zixing at Jianggu. Nagbago na rin si Jianggu. Mula ngayon, hindi na po siya gagawa ng ikagagalit niyo. Talaga ba? Bakit parang hindi ako makapaniwala? Zixing. Totoo po. Siya. Nagbago na nga po siya ng kaunti. Kung yan din ang sabi mo, aba, nagiging interesado na ako. Papa, Mama, Kuya, may masamang nangyari.
Si ate. Si ate, pumasok sa gubat kasama ng lalaki. Ano? Ano? N. Gu. Nurse, nurse. N. Gu. Nurse. Dali. Naku, tumataas ang presyon ng pasyente. Papa. Tingnan nyo. Nakita ko mismo ng dalawang mata ko. Magkahawak kamay silang pumasok sa gubat. Marami sa mga kaklase ko ang nakakita rin. Ito. Baka nagkakamali lang kayo ng akala. Pupuntahan ko ang eskwelahan para alamin ang totoo. Gu, tamang-tama ang dating mo. Pagsabihan mo na yung asawa mo. Huwag mo na siyang hayaang landiin ang anak ko. Hindi kaya ng pamilya naming Shen ang mga ganitong iskandalo. Rek. Shen, huwag ka munang magbintang sa iba. Baka naman ang anak ninyo. Ang kusang lumalapit. Ikaw. Gu, sir, siya ang madam at si Shenye. Papunta sila sa hotel galing sa may kakahuyan. Ano? Madam. Madam, gumising po kayo. Binigyan na kita ng pagkakataon. Jiang Gu. Ano ng eksena to? Hulihan na naman ba ng kabit? Anong ginagawa niyong dalawa? Pagkatapos niyang mahulog mula sa second floor, ang natitira na lang sa alaala niya ay parang sa isang batang 5 o 6 na taong gulang. At pinipilit pa niyang nanay niya ako. Nabalitaan ko sa sobrang takot niya kagabi, hindi siya nakatulog. Oh, tingnan mo ngayon. Grimm's Fairy Tales. Sinabi ko na sa inyo, parang mag-ina lang kami. Oh, naniniwala na kayo ngayon, di ba? Hindi na mahalaga kung naniniwala kayo o hindi. Dahil sa pagpunta ninyo sa hotel, nawala ng malay si Shen Bixia. Nasa ospital siya ngayon. Gusto ko lang namang linawin ang lahat. Dahil sa pagkakaaksidente niya. May parte rin akong responsibilidad doon, di ba? Mommy. Gising na siya, gising na. Halika, ang galing-galing. Sabihin mo, Daddy. Daddy. Nakikita mo naman, di ba? Para lang siyang batang 5 o 6 na taong gulang ngayon. Hindi naman natin siya pwedeng pabayaan na lang ng ganito, di ba? Hubby, pumunta ka sa ospital ngayon din. Nasa ospital ngayon si Papa at si Shen Bixia. Kailangang malinawan ang isyong to. Kuya, anong nangyayari dito? Bakit mo dinala si Shenye? Huwag muna nating pag-usapan yan. Bakit nandito si Tita Shen? Kagigising lang ng papa mo. Dinala agad dito ang Tita Shen mo. Naisip ng papa mo. Matagal nang magkaibigan ang mga pamilya natin. Kaya napadaan siya para kumustahin. Mamaya, pag nagising ang Tita Shen mo, pag-usapan niyong mabuti ang lahat para magkalinawan. Huwag ninyong hayaang lumala ang sitwasyon dahil lang sa hindi pagkakaunawaan. Leslie, grabe, napakalaki talaga ng kasalanan ko kay Papa Gu. Sa mga natitira kong alaala, ang dating ako ay ulilang anak ng kasamahan sa gyera ni Gu Tianfeng. Mahal na mahal siya ni Gu Tianfeng. Pero naging pasaway siya. Hindi lang siya nagloko. Sinasagot-sagot pa niya si Gu Tianfeng. Sinabi pa niyang hindi na niya ito tatawaging papa habang buhay. Kaya pala galit na galit sa akin si Gu Tianfeng ngayon. Pa, kumusta po ang pakiramdam ninyo? Hindi ko matatanggap na tawagin mo akong papa. Di ba't nagwala ka na noon at sinabing, hindi mo na ako tatawaging papa habang buhay? Naku, pa. Bata pa po ako noon. Kung ano-ano lang po ang pinagsasabi, wala pa sa isip. Huwag niyo na po sanang dibdibin yon. Hindi ko kailangan ng pagkukunwari mo. Dahil sa'yo, hindi pa ako mamamatay. Ibigay mo sa akin yung cola, para kumalma ako. Hayaan niyo pong kunin ko ang pulso ninyo. Titingnan ko po ang kalagayan ninyo.
Titingnan ko po kung kumusta ang kalusugan ninyo. Naku. Oh, maganda po ang kalusugan ninyo ngayon siguradong hahaba pa po ang buhay ninyo. At saka, may inihanda pa po akong sorpresa para sa inyo. Lolo, ikaw, anong tinawag mo sa akin? Nandito na si Xiaoye. Lolo, ikaw, anong tinawag mo sa akin? Dad, anong nangyayari dito? Ikaw, madam, nahimatay na naman po. Doktor, bilisan nyo. Dad, gumising ka. Madam. Ito ang medical report ni Shenyi galing sa ospital. Malinaw na nakasulat dito, dahil sa pagkaumpog sa ulo ni Shenye. Ang kanyang kasalukuyang social awareness at emotional expression ay katumbas na lang ng isang batang 6 o 7 taong gulang. Kasabay nito ang pagkakaroon niya ng magulong alaala. Tinatawag niya ang sarili niya ngayon na Xiaobao. At naniniwala siyang ako lang ang kanyang ina. Bilang kaisa-isang taong inaasahan niya ngayon, at bilang isang mabuting tao na may malasakit at responsibilidad, pakiramdam ko ay obligasyon kong tulungan siyang gumaling. Impossible. Impossible too. Siguradong may ginawa kang kababalaghan sa anak ko. Kung hindi, bakit kanya kikilalaning ina? At tatawagin pang lolo si Lolo Gu. Mommy, ang sama-sama po ng lola na to, natatakot po ako. Anong lola? Xiaoye, ako ang nanay mo. Tita Shen, alam kong napakahirap paniwalaan ng lahat ng ito. Pero anuman ang mangyari, may report na pong inilabas ang ospital. Nangangako ako. Iwan niyo na lang po muna siya rito sa pangangalaga ko. Nangangako po akong tutulungan ko siya sa kanyang recovery training araw-araw. Para gumaling siya sa lalong madaling panahon. Hindi pwede. Anong klaseng gulo to? Na manatili siya sa pamilya Gu. Kapag kumalat to, ano na lang ang sasabihin ng ibang tao sa pamilya Gu? Sasabihin nilang inagaw ng pamilya Gu ang anak ng mga Shen. O sasabihin nilang ang manugang ng pamilya Gu ay hindi maayos ang pamumuhay. Dad, huminahon po kayo. Sugar-free lang ang iniinom ko. Ayan, tinanggal mo na naman ang face. Lolo, wag niyo po awayin si Mommy. Magpapakabait po ako. Maintindihin po. Hindi po ako gagawa ng gulo sa pamilya Gu. Magpapagaling din po ako. Nakikiusap po ako sa inyo. Hayaan niyo na po akong manatili sa tabi ni Mommy. Teka. Ano bang namiss ko nitong mga araw na wala ako sa bahay? Tinatawag niya itong Mommy. Tinatawag niya itong anak. Ang tawag niya sa tunay niyang ina ay Lola. Tapos tinatawag pa niyang lolo si Papa. Oh, my God. Zixing, ikaw na ang magdesisyon tungkol dito. Sobrang hindi ka panipaniwala ang sitwasyong to. Hayaan niyo muna akong mag-isip ng mabuti. Mag-isip. Mahal. Ano pa bang dapat pag-isipan dyan? Tingnan mo ang kalagayan ni Shenye. Kailangan kanya ngayon. Daddy, magpapakabait po ako. Huwag mo po akong paalisin. Sino ang tinatawag mong daddy? Wala akong interes na maging ama. Tita Shen, dito sa bahay ng mga guna-aksidente si Shenye. Kaya naman ako, mayroon talaga akong pananagutan. Ganito na lang, hahanapin ko ang pinakamagaling na brain specialist sa buong mundo para gamutin siya. Pansamantala, hayaan muna natin siyang tumira dito sa bahay. Aalagaan ko siyang mabuti. Kuya, bakit ka naniwala sa kanya? Baka naman nagpapanggap lang sila ni Shenye. Ibubunyag ko ang pagkukunwari nila. Hindi ko hahayaang lokohin kanya. Jiang Gu. Handa akong magtiwala ulit sa'yo. Huwag mo akong bibigin. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibigin. Salamat, mahal. Salamat, Papa. Schoolmate mo rin si Shenyi. Habang nasa school kayo, tulungan mo na siyang alagaan. Ako. Alagaan mo siya. Ayoko. Yan, makinig ka. Bilang parte ng pamilya Gu,
Sa ngayon, magtiis ka muna. Xiaoye. Hayaan na. Tutal, takot naman sa akin si Xiaoye. Kung pipilitin ko siyang umuwi, baka lalo lang lumala ang sitwasyon. Kung may iwan siya sa pangangalaga ng pamilya Gu, kahit pa may mangyari kina Xiaoye at Jiang Wu, sigurado akong ang pamilya Gu ang unang hindi tatanggap sa kanya. Sa oras na yon, saka ko na lang babawiin si Xiaoye. Kung ganoon, iiwan ko na muna si Xiaoye sa pamilya Gu. Sana ay bumalik na sa kapayapaan ang ating dalawang pamilya sa lalong madaling panahon. Tara na!